Ikaw ang boss. Bakit ka mananawagan na courtesy resignation sa lahat ng cabinet secretaries? Sino? Bakit? Meron ka pa bang kaibigan na hindi kumita? Meron bang nakapila sa mga pwesto na yan dyan sa gabinete mo? Ang napag-usapan nyo lang ho ba ng mga kasalukuyang gabinete nyo tag-3 taon tapos meron na naman papasok na mga bagong gabinete na kung saan tiba-tiba na naman itong mga walang yang to. The people love spoken and they expect result, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hindi, Brad. Wala kang ginawa sa 3 taon. Ito real talk kahit na may makapanood na loyalista dito, mga loyalista nga o mga pinklawan. Ito, sigurado mag-a-agree kayo dito sa isang bagay na to. Mapadilawan kayo, mapakapinklawan kayo kahit hindi kayo taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa isa na to magkakasundo tayo kung meron mang naliligaw ng mga dilawan at pinklawan dito. Dito sa isa na to magkakasundo tayo kahit yung mga ensaymada at talyanista. Ang bottom line dito, sa loob ng 3 taon, wala pang naumpisahan itong si Marcos Jr. Wala pa siyang nagawa. Bagkus nag-worsen ang ating sitwasyon pagdating sa kriminalidad, sa illegal na droga, kawalan ng trabaho, gutom. Nag-worsen ho lahat ng issue natin na yan nung dumating ho itong si Marcos Jr. Again, di ho natin sinasabi na perfecto ho lahat nung pagpasok nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng problema ay naresolba. Wala ho, marami pa hong natitira. Naumpisahan pa lang nung panahon ni Tatay Digong. Kaso pagpasok nitong si Marcos Jr., lahat na naman ho, ayun, imbis na tapusin, naipatigil, at yung iba, talagang, diba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Dito, lipat ho tayo dito kay Nako, ito pa problema nitong si Marcos Jr. Ito, sinasabi natin para sa mga kakapasok lang na congressman karamihan sa mga larawan na nakikita nyo dyan sa na yan yung mga maiingay sa Quadcom, mga talunan ho yan ngayong mga panahon na to. Election leaves Quadcom leaderless wala na ho sila mga kababayan. Sino ba nandyan? Yan si Dan Fernandez, yang si Barbers, talunan ho yan. Yang si Paduano, talunan din ho yung mga yan. Mga Quadcom leader ho yan mga kababayan. Kaya sa mga kakapasok na wag ho kayong oo ng oo kay Tambaluslos. Dahil sa inyo ho balik niyang mga yan. Ngayon, yang si Paduano, sino ba, napag-utusan lang siya, sumunod lang siya sa mga kagustuhan nitong si Tambaluslos. Ngayon mga panahon na to, sino ang binibira? Binibira ba si Marcos Jr.? Hindi. Ay binibira ba si Tambaluslos? Hindi. Binibira yang si Paduano. Kaya para sa mga congressman, huwag kayong magpauto. Kahit ano pang paborang ibigay nila sa inyo, ibigay sa inyo ni Tambaluslos, huwag nyo basta-basta kagad dahil mapapahamak kayo dyan. At dito naman mga kababayan, kay Senator Jinggoy Estrada, ang dating mga kababayan, parang nadaragdagan yung ating mga boto dyan sa dyan sa pagkaka-acquit nitong si VP Sara dyan sa Senado. Base dito sa nakita nating post na to, nagsalita na rin itong si Senator Jinggoy Estrada. Ito sabi nitong si Senator Jinggoy Estrada. By expressing, ito kaugnay dun sa naging interview nitong si Marcos Jr. kay Katunying. By expressing his desire to reconcile with the Dutertes, the President demonstrates his intent to rise above politics bickering and focus on national healing and progress. Senator Jinggoy, alam nyo naman kami naman dito, wala naman nung problema kung mag-reconcile sila. Dapat muna kahit sinong Duterte supporter ang tanongin nyo, bago mag-reconcile, dapat makauwi muna dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang mangyayaring reconciliation kung ang presidente namin nasa The Hague, Netherlands. Habang nandun si dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang mangyayaring reconciliation. Walang ganyang kaartihan, ika nga. Sa mulat mula pa, hindi ako sangayon sa pagsasagawa ng impeachment trial dahil magdudulot lamang ito ng
pagkakawatak-watak nating mga Pilipino. But as a duly elected member of the Senate, we are mandated by the Constitution to act on any impeachment complaint. Ayan, maliwanag pa ho yan sa sikat ng araw kasi naranasan yan na meron nung experience sa pamilya niyan sa mga ganyang klaseng kaganapan. Itong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kung ang ating kasalukuyang bilang dyan sa Senado ay nakapagpanalo ho ng 5 ang PDP at meron na hong isa, itong si Senator Robin at meron hong isa, itong si Senator Jinggoy, malinaw ho na meron na tayong 7 siguradong boto. Pagpalagay na natin, 7 sigurado, yung 5 sigurado na yan Kahit ano pang mangyari dyan, yung 5 na yan, sigurado na yan. Si Senator Robin, sigurado yan. O itong si Senator Jinggoy, base dito sa latest pronouncement niya, latest post niya na to, sigurado na rin ho tayo na medyo okay ho itong itong mga post niya na to na mataas ang tsansa na i-acquit ho niya itong si VP Sara. So 7 na ho yun. Ang kailangan lang ho natin 9. 9 lang ho kailangan natin. So 2 na lang ho ang kulang. Nandyan po itong si Senator Alan Peter Cayetano, yan si Joel Villanueva, at napakarami pa hong posibleng bumoto ng 2 para ma-acquit si VP Sara. Kaya ngayon, ang administrasyon ni Marcos Jr., di ho nila malaman kung ano gagawin. Hindi na ho sila magkanda-ugaga, di na ho nila alam kung saan haharap. Alam mo, imbis na mag-courtesy resignation ka, manawagan ka ng courtesy resignation, manawagan ka ng ng annulment, anak ng tokwa ka. Habang asawa mo, yung si Lisa Araneta Marcos, walang mangyayari sa'yo, Brad. Sabihin ko sa'yo, pahamak yan sa buhay mo. Yan ang kung tawagin yan, perwisyo yung asawa mo. Ito mga kababayan, rekta ho tayo kay Spoke Sari. Naku, matindi ho itong naging interview niya na to. Panoorin ho natin mga kababayan. Yun. Maricel at Hi, Attorney Harry. Hello. Good evening. So, unahin ko na yun, Attorney Harry, I'm sure naman medyo narinig nyo ng kaunti yung maikli-maikling soundbite na yun from the DOJ at sinasabi na they're preparing para dun sa red notice na isasubmit dun sa Interpol. Reaction nyo at saka kung meron mang paghahanda because of this? Well, kasi nagsalita rin yung spokesperson ng DOJ na si Clavano Ang Nako. sabi niya, hindi pa raw nangyayari yan. Dahil ang sinasabi, nagkukonsulta pa raw sila sa kanilang mga international law experts. So sa totoo lang, gusto ko sana magkomento. Pero bago ako magkomento, I'd like to request the DOJ na to agree kung ano talagang gagawin nila. Dahil hello ako. Imagine, pagigipit na nga lang ang ginagawa sa akin, di pa sila magkasundo kung anong gagawin nila. So Nako. I find myself in a quandary how to comment dahil sinabi nung isa, pupunta raw sila, kukuha ng red notice. Sabi nung isa, hindi pa raw. So, kanino ako magkokomento, yung isa, official spokesperson. Yung isa, USEC. So, ang gulo-gulo nila, Pero sa akin, gawin niyo ng lahat. Ang sa akin naman po, I have taught international law for more than 20 years. This is my home court. Ang labanan natin ngayon, pag dun sa pag-a-attempt na ako ay pauwiin sa Pilipinas is governed by international law. And of course, pagkabat ako yung nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Pero, sir, yung sinasabi po ninyo kanina, hindi pa nga malinaw yung kung anong planong gawin ng DOJ. Pero sakali po na ipursige nila na magsumite ng dokumento, mag-request po ng red notice sa Interpol, posible ba ito with the pending request for asylum dyan po sa The Hague? Well, alam nyo naman po, lahat tayo naging authority na sa red notice dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong at sa naging pagdinig ng Senado. Ang red notice po na i-issue na Interpol is not a warrant of arrest. Hindi po yung warrant of arrest. Yan po ay papatupad pa rin ng domestic na mga pulis. Now, it is also an international red notice alert. So, kinakailangan ay cross international boundaries. Well, saan naman ako pupunta? Samantalang as an asylum seeker, ang passport ko po ay nasa possession ng Dutch government. So magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako ilalabas ng Shenzhen. Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. So kahit ano pang red notice alert ang gawin nila, wala. At ulitin ko po, miski meron pong ganyan, wala pong pulis na Interpol na magpapatupad niyan dahil ipadadaan pa rin yan sa lokal na mga pulis
And in the case of Netherlands, they know very well what the Convention on Refugees and Asylum Seekers says. At ngayon nga pala po is World Refugee and Asylum Seeker Day. Araw po naming mga ginigipit ng aming mga gobyerno. But when you said earlier, sir, na challenge accepted, ano po ang ibig ninyong sabihin doon? Paano nyo po haharapin itong mga hamon nila? Well, alam nyo kasi yung issue of deportation and asylum is governed by international law, which as I said is my home court because I've taught international law for 20 years, hindi lang sa Pilipinas, sa Singapore at sa Amerika. So I know exactly what to do, and I think kung nagkukonsulta sila sa international law experts, ang masasabi ko lang, don't waste your time. Tatalunin ko at tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker at mayroong karapatan ng Sound check. non-reforma, lalong-lalo na ang pipresenta ko lang naman ay yung resolution ng piskal, no? Kung saan ako ay kinasuhan nga ng non-bailable na wala po talagang saysay. Mantakin nyo, ang tanging dahilan nila kaya ako nagkaroon ng non-bailable case ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nagpa-follow up para dun sa lisensya daw ng Lucky South 99. Aba, yun daw ay criminal na. Follow up. Matindi ho talaga itong itong si Spokes Harry hindi ho daw siya natatakot, tatalo niya. Paano ba yan, Spokes? Yung ano mo, yung mga nagbigay ng problema sa iyo, yung si Bonjing, ha? Ano na magpapaasa na daw ng courtesy resignation dito kay Marcos Jr., ha? Silang dalawang magkapatid, itong si John Vic at itong si Boeing Remulla. Magpapaasa na daw base dito sa pinaka-latest na post ng Inquirer.net. Teka lang, ayusin natin. Baka sabihin, fake news tayo dito. Binasa ba natin to? Ito ho. Interior Secretary. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito. Ito. Ang base ho dito sa post ng Inquirer.net, Interior Secretary John Vic Remulla confirms he will be submitting his courtesy resignation later today. Ito lang ho si John Vic Remulla. This followed a call for President Ferdinand Marcos Jr. for the courtesy resignation of all cabinet secretary in a bid to recalibrate the administration following the midterm election. I will be submitting mine later. I serve at the pleasure of the President, Remulla says in a message to Inquirer.net. Remulla look the helm of Interior Department and last October. Okay. Bali, sigurado dito mga kababayan, pagka itong si John Vic Remulla, nag-courtesy resignation, sunod-sunod na ho yan. Mula dyan sa Department of Agriculture, ang tawag dito, yan sa Department of Education Secretary. Yan ang problema. Pati yung mga ahensya niyan na kahit paano ginagawa naman ang kanilang trabaho, pero dahil sa kapalpakan ng isang ahensya o ng dalawang ahensya, totoo dyan, ang na-emphasize ho kasi ang kahinaan ng administrasyon doon sa kanilang mga desisyon, kagaya dyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kagaya dyan sa impeachment, kumbaga, dahil wala na naman silang pantakip dito sa issue ng bigas. Painitin na naman yung impeachment. Dahil wala na naman silang pangtakip doon sa issue ng nagurgur sa Amerika, na kasama sa trip nitong sila Marcos Jr. Di umano, pinadakip naman nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga ganong klaseng kaganapan, hindi yun may tatago sa ating mga kababayan. Doon sa mga kahinaan ng administrasyon, pinantatakip ho nila yung kanilang mga kalaban sa politika. At wala naman nung kinalaman ng gabinete doon. Walang kinalaman. Ano ho yun? desisyon nitong si Marcos Jr. kung ano man ang kinahinatnan ng kanyang administrasyon ngayon. Hindi ho siya pwedeng magsisi ng kung sino-sino. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ba, anong sinasabi niya sa gabinete? Wala akong pinipirmahan dyan. Sila na pumipirma dyan. Di ba? Lagi niyang, kung ano mang naging desisyon nitong si ganito, sa kanya yan. Kinuha ko yan dahil expert yan. Sa larangan ng ganito, sa kanya yan.
walang walang umaakit sa akin na kung ano-ano mga papeles para ganituhin, para ganunin. Desisyon niya yan, kumbaga shot call niya yan. Kung siguro isasangguni yan kay dating Pangulo, kaya nga alter ego ka eh. Di ba? Kaya hindi mo naman pwedeng isisi lahat doon sa iyong doon sa iyong gabinete, lahat ng kapalpakan ng administrasyon mo. Yun lang ho yun mga kababayan. Kaya sa bawat araw na lumilipas, lumalabas ho ang pagiging weak leader ho talaga nitong si Marcos Jr. Lahat ng gabinete mo tatanggalin mo dahil poor ang performance ng administration mo. Poor ang performance ng administration mo at kung bakit talunan yung mga kandidato mo. Dahil yan sa mga pulisiyang ipinapatupad lamang ng iyong mga gabinete. At wala namang maisasakato parang mga pulisiya kung hindi dumaan yan sa cabinet meeting kung tawagin. Habang nagsasalita yung si Boying Remulla, habang pinagpaplanuhan nyo kung paano nyo kidnapin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap ka dyan. Ika nga nitong si John Vic Remulla, team effort yan. Nandyan si Anyo, nandyan si Gibo, nandyan si DILG, nandyan si DOJ, nandyan ka, nakikinig ka sa kanila. Kaya kung ano man ang naging shot call nung gabi na yon na padala sa Dahig, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi yan kasalanan ng kung sino-sino. Pagka sinabi ng presidente, hindi mag-comply, hindi tayo magko-comply. Kasi kahit na kahit na Interpol yan, ICC pa rin. Pwede natin tanggihan yan kasi sabihin natin walang jurisdiction ng ICC dito. Dakpin nyo na yang si Juan, dakpin nyo na yang si Pedro, dakpin nyo na yang si Petra, kahit sino pa dyan na merong Interpol na red notice basta hindi lang galing sa ICC, tutulungan namin kayo dyan. Pwedeng gano'n na sabihan ni Marcos Jr. Pwede ho niyang paandaran ng gano'n ng Interpol. Pero ano ginawa niya? Pinahintulutan niya ang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede niyang sabihin kay Romualdez na itigil niyo ang impeachment. Magkakawatak-watak tayo dyan. Malaki ang magiging problema ko dyan. Sa administrasyon ko ang bagsak niyan. Sa sobrang katangahan niya, ginawa ko na lahat. Sinabi ko na ayaw ko. Ngayon kung pinagpatuloy pa rin nila, talagang bangag ako. Di ba? Ganun ho yung mga kababayan. Kagad na sasabihin niya, ginawa ko, nagsalita na ako, wala akong magawa kung talagang pinagpatuloy nila. Kada bukahon ng bibig nitong si Marcos Jr. sa kung anumang isyong na pag-uusapan sa ating bansa, na i-emphasize lamang ho yung kanyang mga kahinaan. Kaya kung ako dito sa mama na to, inunti-unti niya na lang eh. Interior Secretary, babay na. After few weeks, ito na namang si DOJ Secretary. Diba? Ganun lang naman ako simple. Pero mananawagan ka ng courtesy resignation para sa lahat ng gabinete mo. Isa yung napakalaking kabalbalan sa totoo lang. Walang magiging desisyon yung mga ahensya na yan, yung mga sekretary na yan, kung walang kung walang basbas ng presidente. Ano na naman? Gumalaw sila ng pansarili nila? Anak ng toko umasta sila na parang presidente sila. Walang pulisiyang maipapatupad yung mga gabinete na yan kung hindi isinangguni kay bangag. Ngayon ang dating, lahat na lang gustong sisihin kung bakit hindi binoto yung mga kandidato niya nung nagdaang eleksyon dahil sa kanyang mga gabinete. Kaya mananawagan na siya ng courtesy resignation. Anak ng toko, adik ata talaga to sa kapangyarihan. Adik ko talaga sa kapangyarihan. Nasa DNA talaga. Dahil, malino naman yung sagot ni Atty. Harry Roque kung anong kanyang laban dito sa dito sa issue ng pagpapauwi sa kanya dito. Pero meron din ng mga dating nasa same camp kayo, like si Atty. Sal Panelo, na nananawagan o nagsabi na harapin nyo na rin dito sa ating bansa yung mga kaso. Meron ba kayong reaction doon sa ganun? Ano yan yung si Atty. Panelo at itong si Spoksari. Ano yan? Kumbaga, hindi sila in good terms kahit pareho silang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yang si Panelo, lagi huyang bumibira kay Spoksari. Di natin malaman kung bakit. Pati noong nagdaang eleksyon, yung mga inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman lahat yun sinuportahan. Meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Yung para sa atin na tama, hindi naman natin pwedeng ipakain doon sa ibang tao na yun ng tama. Kung ano yung pinaniniwalaan nila, sinabi na natin yung ating mga punto de vista, ilinatag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa rin binoto yung mga kandidato niya. Nandun na
ang sasagot na ho doon sa mga tinatawag nila ang mga sarili nila na taga-suporta, pero yung simpleng panawagan ni Tatay Digong, hindi ho nila masunod. Yung tipong, kalimutan nyo na ako kung hindi nyo susuportahan ang PDP laban ko. Pag gayon hong mga litanya na yon, sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan nyo yung mga kandidato na yan. Maliwanag ang instruction, kalimutan nyo na daw si Tatay Digong kung hindi nyo rin lang naman susuportahan ang kanyang mga Duterte, ng kanyang PDP. O yung iba hindi pa rin sinuportahan, pwede nyo nang kalimutan si Tatay Digong. Mga pahayag from... Well, aking reaction po dyan ay simple lang. Yung paghingi ng asylum, yan po'y karapatang pantao. So, yes, sir. We can hear you, Attorney Harry. karapatang pantao po yan, at yan po ay hindi po yan evidence of flight or guilt. No? Dahil ako naman po, wala na ako sa Pilipinas ang lumabas yung warrant of arrest na yan. Pag sinabi mong flight, tumakas ako sa Pilipinas. Wala naman po na ako sa Pilipinas na matagal na, no? At saka pangalawa nga po, it cannot be evidence of guilt kasi nga po, nauna na akong nagsabi na ako'y ginigipit. Marami naman po mga kababayan natin ang sumasang-ayon na pagigipit ang lahat ng ginagawa sa akin, kay Tatay Digong, kay Inday Sara Duterte at iba pang mga supporters ng mga Duterte kasama na yung mga vloggers. Ano po ang maging komento po ninyo dito sa speaking of Attorney Sal Panelo, no? Sabi niya it's hard to prove the political persecution claim na sinasabi po daw ninyo dahil sabi niya it appears that he really served as counsel for them. I assume talking about Lucky South 99, no? He has made many contradictions, inconsistencies which resulted in complaints because it came from him directly nung nandun po kayo sa Quadcom hearings. Well, I think that's gross ignorance of what asylum is, no? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, ako, hindi ko siya pinapansin, pero, you know, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered to replace me. No? And ako naman, ay nako, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, saan tayo pupulutin? So bumalik ako, no? So that's all the dealings I've had with Sal Panelo. But ang alam ko talaga, he really wanted to become spokesperson in 2019. And ako naman, ay naku, goodness gracious, alam mo naman yan na Maricel, no? It was such a thankless job. It's not a job that I would aspire for, nor would want to hold on to for a longer period of time. Attorney, alam namin na talagang it's your prerogative, no, na to seek asylum. Pero bakit po hindi ninyo harapin na lang po bilang kayo po ay abogado, magaling na abogado, harapin nyo na lang po ang kaso. Total, yung burden of proof nasa prosecution naman po. Sino ba nagsabing malabo yun eh. Yung burden of proof nasa prosecution. Ano ng tokwa dito sa dito sa administration na to. Lahat na lang ho. Lahat no gagawin nila para maano yan mga fabricated na istorya, mga fabricated na ebidensya. Gagawin ho nila yan mga kababayan. Yun ang sigurado natin. Kaya kung ako'y sa spokes, huwag ka uuwi. Mayayari ka dito pagka umuwi ka. Hindi ko inaharap. Noong makalawa lamang, ako po'y nag-execute na ng motion for reconsideration na ninotaryo dito ng Philippine Consulate. Kalokohan po yung mga nagsasabing hindi ko inaharap because I'm availing of all legal remedies sa isang resolution mga piskalya na wala po talagang basihan. So I have filed or I will file a motion for reconsideration today or file na siguro today because I'm sure the motion for reconsideration was received by my office yesterday, Monday, and I will have further remedies before our judicial system. So kalokohan po yan, tinatakbuhan ko yan. Lahat po ng remedyo ay ginagawa ko, including a motion for reconsideration and recourse to a petition for certiorari. Hindi po ako tumatakbo. Attorney Harry, puntahan natin ang Netherlands. Dahil kanina may lumabas sa mga litrato dito sa Pilipinas. Magkasama kayo ni Senator Robin Padilla. No? Para na ma-confirm, talagang nangyari ba yan kanina or today at talagang nandiyan na kayo sa The Hague kasama siya? Opo, matalo ko pong kaibigan itong si Senator Robin. Bilib po ako sa kanya. Number 1 senator, pero grabe ang kanyang pagkakumbaba.
at talagang ang aming samahan ay matalik na magkakaibigan. So we're expecting activities sa mga darating na mga araw or linggo, lalo't paparating dyan si VP Sara before mag-30 yata. No? So may mga activities in line with yung pakikisimpatya dun sa kalagayan ng dating Pangulo? Definitely po, no? Meron po kami malaking pagtitipon sa 24 at I think the Vice President will be celebrating her birthday here. Hindi po malaki ang gusto niyang selebrasyon. Doon po kami sa Duterte Street magtitipon-tipon. Duterte Street. Doon sa dati natin pinagkikitaan, Atty. Harry, doon sa mini park, tama ba? Across the street lang po yun. Across the Kasi street. ang tawag doon ay Duterte Park. Further down is Duterte Forest. Across the street is Duterte Street. Nakakatawa. Lahat na lang ho ng nakapaligid na lugar dyan sa detention facility ng ICC, tinawag na ho Duterte. Duterte Park, Duterte Street, Duterte Forest, lahat ho Duterte dyan. Duterte country na rin doon. Soon it will be known as the Kingdom of Duterte. Attorney, maiba lang yung big news, yung kanina pinakita natin ulit kahapon to pumutok eh. Ano pong tingin nyo? Magiging magkaibigan muli o mag-peace si Pangulong Yung Bongbong unity, Marcos yung Reconciliation bati-bati. daw. at Bati-bati si daw. VP Sara o both camps, Duterte and Marcos camps? Kung ako nahehelo kay Yusek at kay Asek Clavano, ito namang sinabi ni Marcos Jr., hilong-hilo ata siya. Paano magkakaroon ng pagbabate? Kinidnap niya at pinadala niya sa ICC si Tatay Digong. At yung pagpapalaya ngayon kay Tatay Digong, hindi niya madedesisyonan yun. Naku. Siguro pa pwede ka magkaroon ng reconciliation kung kaya niyang palabasin ng Tatay Digong, wala na sa kapangyarihan niya yan. So sa Yun. tingin ko, siyang nahehelo kung sa tingin niya all can be forgiven and forgotten dun sa ginawa niyang kidnapping kay Tatay Digong. Kasi ang ginawa niya, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong, kundi linabag rin niya ang soberenya. Sino po sa Gaya nga tingin ng nyo mas sabi ni- Sino po sa Tatay tingin nyo Digong, mas no? dehado dito sa away po nila? Ay bakit? Sino pa ang dehado? Nakakulong si Tatay Digong. So Sino mga pa ang Duterte dehado po ngayon dyan? ang mas dehado. Nandito si Tatay Digong na nakakulong at ito yung talagang pinakaayaw niya mangyari, nahuhusgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. So sinong Correct. nadehado rito kung hindi ang mga Duterte? Sir, panghuli na lang. Kahapon, at least on my part, kahapon kasi sinabi rin ni President Bongbong Marcos na he has nothing to do with the impeachment case against the Vice President. Papabayaan na lang daw niya na gumulong yung proseso sa Senado. Do you believe doon sa naging pahayag ni PBBM? Nako. Kayo naman, maniniwala pa ba kayo sa kahit anong sasabihin ng Marcos Jr.? Sinabi niya dati, we will never cooperate with the ICC because it will violate our sovereignty. Anong nangyari? Siya pa nagpadala. Meron kaming anunsyo, may pureba kami ngayon na sa punto de vista ng ICC, wala silang kinalaman sa pagdadala dito kay Tatay Digong sa dahig. In due time, aanunsyo ko po yan. Pero yan po ay pureba na walang kinalaman pati ang ICC rito, and it will be a matter of official information na, no? So itigil na ang pagsisinungaling, Marcos Jr. Kaya tuloy ako'y nagdududa na naman. Ako, I'm fair. Hindi ko sinasabing bangag siya. But for as long as hindi niya pinasisinungalingan through a hair follicle test, ayan na naman siya. Baka mamaya high siya nung sinasabi niyang wala siyang kinalaman sa impeachment. Baka lang naman. Ano po ba talaga, attorney, ang punot dulo nitong pag-aaway ng Duterte at Marcos? Kasi ang mga nakikita po natin dati, well, first of all, dati tinatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Bongbong Marcos, tapos napunta na dun sa mga confidential funds. In fact, before that, nag-resign na nga si VP Sara sa Lakas CMD, and even before that, si GMA tinanggal sa Senior Deputy Speaker ng House. Ito yung mga nakikita po natin. Pero ano po talaga ang punot dulo sa pagkakaalam po ninyo? Well, dahil kami, may personal na kaalama kami ni Bibi Sara bilang dalawa sa nabudol ng pamilyang Marcos, genetic talaga yung kanilang pagnanasa sa kapangyarihan. Genetic, hindi mo matatanggal sa kanila. At genetic din yung kanilang pagnanakaw, paglabag sa karapatang pantao, panunupil ng karapatang lalong-lalo na ng malayang pananalita. So talagang, Genetic kung ano talaga po ang talaga. puno, yun din ang bunga. Marcos Sr. equals Marcos Jr. Correct.
Okay. Mm-mm. Hihintayin namin ang mga live ni Attorney